Ito pala ang kwento ng buhay ni William Navarro, dating player sa PBA, at kasalukuyan naglalaro ngayon sa KBL o Korean Basketball League. Halika mga kakwento, samahan ninyo ako at alamin natin ang naging kwento ng kanyang buhay. Si William Raniel Navarro ay isang Pilipino-Griegong propesyonal na manlalaro ng basketball na bumuo ng isang karerang may maraming titulo sa Pilipinas bago lumipat sa internasyonal na hoops, kung saan pinakabagong napanalunan niya ang 2026 Korean Basketball League KBL Championship kasama ang Busan KCC Egas. Sa taas na 6'6", at kilala sa kanyang versatile na laro bilang isang hybrid forward, ang kwento ng kanyang buhay ay sumasaklaw mula sa mga kalye ng Athens hanggang sa mga high-stakes arena ng UAAP, Philippine Basketball Association, PBA, at KBL. Maagang buhay at pinagmulan sa Greece 1997 hanggang 2015. Si William Navarro ay ipinanganak noong February 3, 1997, sa Athens, Greece. Ipinanganak siya sa mga magulang na Pilipino. Ang kanyang ama na si Randy Navarro ay ng ibang bansa sa Greece upang magtrabaho bilang seaman para magbigay ng mas magandang kinabukasan sa pamilya. Lumaki sa Europa, hawak ni Navarro ang dual Filipino-Greek citizenship at naging mahilig sa basketball sa isang bansang kilala sa elite na kultura ng basketball. Ang kanyang likas na talento at tangkad ay nakapukaw ng pansin ng mga lokal na scout, na naging dahilan upang maglaro siya para sa prestihiyosong Panathinaikos Youth Academy, isa sa mga nangungunang programa para sa pag-unlad ng mga kabataan sa basketball sa Greece. Bagamat umuusbong sa Athens, palaging pinapangarap ni Navarro ang bumalik sa kanyang tinubuang lupa upang maglaro ng collegiate basketball at kalaunan ay makapasok sa PBA. Ang sangandaan ng Kolehiyo San Beda patungong Ateneo 2016 hanggang 2020. Noong 2016, gumawa si Navarro ng isang matapang na desisyon na lumipat sa Pilipinas. Noong una ay sumali siya sa San Beda Red Lions sa ilalim ng NCAA. Nakatagpo siya ng agarang tagumpay sa koponan nang manalo sa NCAA Season 92 Championship noong 2016, gayunpaman, sa paghahanap ng mas malawak na pag-unlad at personal na paglago, nagpasya si Navarro na lumipat sa Ateneo de Manila University Blue Eagles noong 2017. Sa Ateneo, si Navarro ay sumailalim muna sa residency year bago naglaro sa ilalim ng mahigpit na gabay ng head coach na si Tab Baldwin. Unang napansin ni Baldwin na si Navarro ay may napakalambot na katangian na nakakaapekto sa kanyang laro. Sa pamamagitan ng walang humpay na oras sa weight room at isang mapanghamong tactical na kapaligiran, si Navarro ay nagbago tungo sa pagiging isang matindi, matalino, at napaka-versatile na defensive stopper. Naging mahalagang bahagi siya ng Ateneo Dynasty, at tumulong sa pag-akay sa Blue Eagles sa back-to-back UAAP Championships noong Season 81, 2018, at Season 82, 2019. Ang kanyang kakayahan na magdepensa sa iba't ibang posisyon, pumusit ng walang bola, at magsagawa ng mga komplikadong play ang nagdala sa kanya upang maging isang hindi makasariling paborito ng coaching staff. Pagtawag sa national team at drama sa draft 2021 hanggang 2022. Dahil sa pagkilala sa kanyang mataas na basketball IQ at European style na mga pundasyon, kinuha ng Samahang Basketball ng Pilipinas, SBP, si Navarro para sa Gilas Pilipinas National Team Program. Nilaktawan niya ang kanyang huling taon ng eligibility sa UAAP upang magdeklara para sa 2021 PBA Draft, kung saan napili siya bilang second overall sa Gilas Special Round ng Northport Batampier. Ginimbal ni Navarro ang susunod na taon sa mahigpit na pangako sa mga tungkulin sa pambansang koponan na kumakatawan sa Pilipinas sa mga pangunahing paligsahan kabilang ang 2020 FIBA Olympic Qualifying Tournament sa Belgrade, 2021 FIBA Asia Cup Qualifiers, 2022 FIBA Asia Cup. Noong huling bahagi ng 2022, isang internasyonal na pagkakataon ang sumulpat ng pirmahan ng Seoul Samsung Thunders ng Korean Basketball League KBL, si Navarro bilang isang Asian quota player. Gayunpaman, isang malaking pagtatalo sa kontrata ang lumitaw. Dahil si Navarro ay may umiiral at may bisang kontrata sa SBP at Gilas Pilipinas,
itinanggi ng FIBA ang kanyang International Clearance, Letter of Clearance, na nagpuwersa sa kanya na manatili sa Pilipinas. Ang yugto sa PBA, Northport at Magnolia 2022 hanggang 2025. Dahil pansamantalang naharangan ang kanyang mga plano sa ibang bansa, opisyal na pumirma at gumawa ng kanyang propesyonal na debut si Navarro sa Northport Batang Pier noong huling bahagi ng 2022, agad niyang ipinamalas ang kanyang versatility sa PBA, at itinatag ang sarili bilang isang maaasahang hybrid forward na kayang umiskor sa ilalim, rebound, at magpakita ng elite na depensa. Nang sumapit ang unang bahagi ng 2025, naabot ni Navarro ang rurok ng kanyang propesyonal na porma. Noong 2025, PBA Philippine Cup, nilaro niya ang masasabing pinakamahusay na basketball ng kanyang karera, kung saan nag-average siya ng kahangahangang double-double na 20.5 puntos at 10.5 rebounds bawat laro. Ang kanyang sumasabog na pagganap ay nagbunsod ng isang blockbuster trade noong May 2025 na nagpadala sa kanya sa powerhouse na Magnolia Chicken Team Play-Doh's Hotshots kapalit ng veteranong bituin na si Calvin Abueva at Jerick Balanza. Tinulungan ni Navarro na patatagin ang frontline ng Magnolia sa natitirang bahagi ng conference na iyon. Internasyonal na pagtubos, KBL Champion 2025. Ang nagbabagang pagnanais ni Navarro na maglaro sa ibang bansa ay hindi kailanman naglaho. Noong August 2025, matapos maayos ang kanyang mga nakaraang paghihigpit sa kontrata at matapos ang kanyang yugto sa Magnolia, opisyal na pumirma si Navarro sa Busan KCC Egas sa KBL, matagumpay na nakumpleto ang kanyang matagal nang naantalang paglukso sa South Korean basketball. Ang kanyang unang buong season sa Korea ay naging makasaysayan. Sa pagyakap sa kanyang papel bilang isang versatile wing at floor spacer, swaling sumama si Navarro sa estilo ng laro ng mga Koreano. Noong May 2026, narating ni Navarro ang rurok ng kanyang propesyonal na paglalakbay, nang tulungan niyang makuha ng Busan KCC Egas ang 2026 KBL Championship, na nagpapatunay sa kanya bilang isa sa mga pinakabagong Pilipinong import na nanalo ng isang malaking titulo sa lupain ng Korea. Nagustuhan nyo ba ang ating video mga kakwento? Wag mo naman kalimutang i-like ang video natin at i-follow mo na rin ako, para updated ka sa mga bagong video natin at i-comment mo na rin dyan sa baba kung saan lugar ka para alam ko kung saan nakarating ang ating video. Salamat!